umaga po. Andito naman po ang inyong mga kaibigan, ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion and prayer. Ito po ay live sa ating Facebook channel at YouTube channel. So, magandang umaga po sa inyong lahat at ang bawat isa na nandyan, magbubukas pa. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay ikatatlo ng Oktubre. At mabilis na tumatakbo na naman ang araw. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon na pangunahan po tayo ni pangalan nito. Yan. Ni Jeremy Sanico. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo
awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yan po ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, magandang umaga sa iyo, Kuya Oka. At salamat dahil nakasama ka na naman namin sa umagang ito at patuloy sa ating pag-aaral at pananalangin. Ganon din, binabati ko rin ang mag-asawang Efren at Mercy Agiapas. Magandang umaga po sa inyo. At ganon din yung mga iba pang magbubukas na makakasama natin sa umagang ito. Tunay nga na mabuti po ang ating Diyos dahil sabi nga ano man ang mga dinadaanan nating problema ay basta alalahanin lang po natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay at makikita po natin may encourage tayo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kanina nga ho, habang ako'y nagpe-pray ay nadaanan ko po yung isang passage na patungkol sa pagrereklamo ng mga Israelite sa Diyos dahil nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos mula nung lumabas sila sa Egypt. Iningatan sila, binantayan sila at
Binigyan sila ng liwanag sa gabi dahil sa pillar of fire at lilim sa umaga sa pamagitan ng mga ulap. Pero nung dumating, nakita rin nila kung paano sila niligtas ng Panginoon sa kanilang pagtawid sa dagat, sa Red Sea. Na tumawid sila dun sa dagat, sa tuyong lupa, hindi basa, kundi tuyong lupa. At nakita nila na yung mga kaaway nila, yung mga Egyptian, ay nung magsarado ang tubig, ay nalunod. Subalit nung mapunta sila sa isang lugar na kung saan uhaw na po sila at nakita po nila yung tubig, meron silang nakitang tubig kaya lang mapait, at yung lugar na yun tinawag nilang Mara dahil ang ibig sabihin ng Mara ay mapait. So doon nagreklamo na naman ang Panginoon, nagreklamo na naman ang Israelite. So napakadaling makalimot ng mga Israelite sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Ganon din po tayo. Minsan, ganon tayo na nagre-reklamo sa mga nangyayari sa ating buhay. Bakit po? Kasi madali tayo makalimot sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, bago po lahat, tayo po yung manalangin. Naku, sumabit na naman po ako sa kwento. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa isang magandang araw na naman ang pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na pinadadamo mo sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pagkalinga dahil patuloy na sinasamahan mo kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat din Ama sa mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin sa provision sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po Ama dahil patuloy kang nagpo-provide sa bawat pangangailangan namin. Ganon din, salamat din dahil hindi mo kami iniwan, bagkus patuloy na tinuturuan mo kami araw-araw. Binubuksan mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan habang kami nag-aaral ng iyong salita at patuloy na ang panalangin namin ay dinidinig mo. Salamat Ama. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay gayon na lamang. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at inaamin namin na wala po kaming kakayang unawain ang iyong salita sa aming sariling kakayahan. Dalangin namin ay patuloy na buksan mo ang iyong salita sa amin at makita namin, maunawaan namin ang iyong kalooban, ang nais mong ipahayag sa amin sa araw na ito. Patuloy na buksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang makita namin, matanggap namin, at maunawaan namin ang nais mo. At patuloy na ang bawat salitang na pag-aralan namin ay magsilbing kalakasan at may pamuhay namin sa araw-araw. Salamat po Ama. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan. So, ngayon po ay balikan ko po yung sinabi ko. Ngayon po ay ikatatlo. Third day of October. At makita po natin masyadong mabilis ang panahon. Kahapon po, binilang natin. Ang kwenta po natin 86 days. Ngayon, 85 days na lang. So, mabilis. Kaya, patuloy tayong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos dahil tayo ay buhay pa, may kalakasan, at patuloy na tinuturuan upang tayo makapamuhay ng maayos sa kanyang harapan at mabago po yung ating puso, isip at ang ating karakter upang patuloy na maging kawangis tayo ng ating Panginoon Hesus. So, ngayon po ay itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan at nandun na po tayo sa Luke chapter 1 verse 67 to 80.
At dito po matatagpuan po natin yung propesiya ni Segaraya. Yan, mga propesiya ni Segaraya na matapos na buksan ang kanyang bibig at makapagsalita, siya ay nagpuri at sinambit niya ang awit na ito. Alam nyo, ang mga Israel ay mahilig gumawa ng awit. Yan. Ito actually, awit ito pero propesiya. Yan. Sabi niya dito, basahin po natin sa verse 67 to 80. Kung nandiyan na po kayo, basahin po natin. Babasahin ko sa aking version, New Living Translation, at basahin niyo po sa inyong mga translation. Sabi po dito, then his father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and gave his prophecy. This prophecy. Praise the Lord, the God of Israel, because he has visited and redeemed his people. He has sent us a mighty Savior from the royal line of his servant David, just as he promised to his holy prophets long ago. Now we will be saved from our enemies and from all who hate us, remembering his sacred covenant, the covenant he swore with an oath to our ancestor Abraham, when we have been rescued from our enemies, so we can serve God without fear, in his holiness and righteousness for as long as we live. Yan. So we can serve God without fear in his holiness and righteousness for as long as we live. And you, my little son, you will be called a prophet of the Most High, because you will prepare the way for the Lord. You will tell his people how to find salvation through forgiveness of sins, because of God's tender mercy in the morning light from heaven. Because of God's tender mercy, the morning light of heaven is about to break upon us, to give the light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide us to the path of peace. John grew up and became strong in the spirit, and he lived in the wilderness until he began his public ministry to Israel. Purihin po, Panginoon, pagkakabasa ng kanyang salita. Yan. So, dali lang po medyo pagka umaga ho, lalo na yung oras na to, nagsisimula na akong magutom. At pagka nagutom po ako, grabe po nangyayari sa akin pagka nagutom po ako. Nahihilo po ako ng gusto. Umiikot ang paningin ko, nagdidilim ang paningin ko. Yan po ang nangyayari. Kaya, sabi nga huwag ako magpapagutom. Binan mo, uling kain ko, alas 7:30 o alas 6:30. Tapos wala na pong merienda yun hanggang sa ngayon. Kaya, titignan po natin. At hindi naman po ako kumakain ng marami, konti lang po kinakain ko. Kaya, nagugutom na ako. Kaya, kakain po ako. Kakain po ako. 10 seconds lang. Sabi po dito, sa verse 1, nagpuri si si Zacarias dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa niya, una, sa kanyang pamilya. Pangalawa,
Diyos sa ginawa niyang ah, pagtupad sa pangako niya. Yan. At pangatlo, dahil binuksan niyang muli ang bibig ni Zacarias para makapagsalita. Yan po ay ayon sa pangako ng Diyos. Kahapon pinag-aralan natin yung mga pangako ng ating Panginoon at napatunayan natin tapat siya. Bagamat merong konting chastisement o disiplina kay Zacarias, dito po matapos na buksan ang bibig ni Zacarias, nagpuri si Zacarias sa Panginoon at umawit. Kaya nga, magtitingnan po natin yung awit na yan. Parang ang tawag doon, spontaneous na pagkanta at pagpuri. Subalit, yung kanyang awit ay nagpahayag ng kinabukasan. Yan, prophecy. Na binanggit doon sa Old Testament. Yan. Yan, sabi niya dito, sabi niya, Zacarias was filled with the Holy Spirit and prophesied. Yan. Nagpahayag siya ng salita ng Diyos. O di kaya, ginamit siya ng Panginoon para magpahayag ng salita. Kung titingnan po natin, at pag-aaralan natin yung storya sa Bible, mula doon sa Book of Malachi, ay nagkaroon ng katahimikan. So, ibig sabihin, ano yung katahimikan na yan? Hindi po nagsalita ang Diyos. Hindi nagsalita. Talagang katahimikan at makikita po natin natapos ang Old Testament sa Book of Malachi. Pagkaraan ng panahon na yun, biglang nagsalita ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ni Angel Gabriel. Diyan po nagsimula magsalita. So, makikita po natin, yung after 400 years na hindi nagsasalita ang Diyos, tahimik, biglang nagsalita. At anong ginawa niya? Na nagsalita ang Diyos sa pamagitan ni Gabriel. Si Gabriel ay anghel na mensahero ng Diyos. At makikita po natin yung mensahe niya kay Mary, kay Elizabeth. Kay Elizabeth. Unang nagmensahe siya kay Elizabeth. Saan po? Sa Luke chapter 1 verse 13 hanggang at Luke chapter 1 verse 28. Yung mensahe niya kay Elizabeth. Tapos, pagkatapos noon, nagmensahe din naman siya kay Maria, kay Mary. Saan po natin makikita yon? Sa Luke chapter 1, to 55. Yan. Makikita po natin yun. Nagsalita ang Diyos kay Mary. At ngayon, dating pinag-aaralan, ay muling nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Zacarias. Ano ba ang sinabi? So, tingnan po natin kung ano yung sinabi. So, verse 68, basahin po natin. Praise the Lord, the God of Israel, because He has visited us and redeemed His people. He sent us a mighty Savior from the royal line of David, just as He promised. So, yan po. Ano ang pinakikita dito? Yung pangako ng Diyos doon sa panahon ni David. Yan. Saan po natin makikita yung prophecy niyan? Sa Book of Isaiah. Sabi po dito, God has raised up a horn of salvation,
Ibig sabihin, ng horn? Kapangyarihan. Kapangyarihan ng kaligtasan sa bayan ng Israel. So yan po yun. Kaligtasan para sa bayan ng Israel. Kaya kung titingnan po natin, ito nunawain natin, yung kanyang propesya ay inspired by the Holy Spirit. Sabi nga nung sa filled with the Holy Spirit. Sabi nga ganun. Sa verse pangalan to, sa verse 70. Tika. Yan. Verse 67. Then his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and gave this prophecy. So, ibig sabihin, kinasihan o binigyan ng kalakasan ng banal na espiritu si Zechariah para sabihin yung mga bagay na yan. Pero kung titingnan po natin at patuloy nating unawain, ay yung prophecy, yung una mula doon sa verse 68 hanggang 70, makikita po natin na hindi patungkol kay John ang prophecy, kundi meron siyang binabanggit na galing sa lahi ni Haring David. Yan. Sabi dito, He has sent us a mighty Savior from the royal line of His servant David. So, ibig sabihin, galing sa lahi ni David. Kahit hindi si hindi si Zechariah. Dahil hindi siya galing sa lahi ni David. Si Zechariah, kung babasahin natin, ay galing sa lahi ni Abijah. Sino si Abijah? Siya po ay isa sa mga anak o naging anak o apo ni Aaron. Nandun sila sa lineage ng pare. Levites at pare. Yan po yung lineage nila. Kaya kung titingnan po natin, hindi po si John ang binabanggit dito, kundi yung Messiah, yung sinasabi dito tagapagligtas. At sino po yun? Sa panahon natin, kilala po natin kung sino yung tagapagligtas na yan. At yan po ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga Jesus is the horn of salvation. Luke 1:69. Siya yung siya yung lakas, yung mighty strength of God. Si Jesus po yun. Si Jesus din yung sinabing siya ang magliligtas sa mga kaaway. At makikita po natin sa Luke 1 verse 71. Jesus is the one who saved us from the enemies. At ganun din, si Jesus din ang nagpatupad ng pangakong habag sa ating mga sabi niya, sa ating mga ninuno, yun, ancestor. Yan. At si Jesus din ang nagpaalala o umalala sa kasunduan. So, yun yung mga katangian o karakter o mangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Sabi nga dito si Jesus din ang magkokos sa atin o sa Tagalog, magbubunsod sa atin yan para maglingkod sa Kanya nang walang takot. Yan po yan So ano po ang pinapakita dito? Yung gagawin ng ating Panginoong Hesus pag siya ay nandun na sa kanyang public ministry. So, ibig sabihin, hindi pa sinisilang si Jesus
ay sinabi na ni Zechariah ang magiging kanyang trabaho. So kung titingnan po natin ay kailan yan? Hindi pa ipinapanganak si Jesus, pero matutupad po yun pagkatapos na maipanganak si Jesus after 30 years pa. 30 years kasi magpa-public ministry si Jesus, pero after 3 years yung katuparan ng pangako. Yan, yung death and resurrection, suffering, death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Sino yun? Yan. So, kung titingnan po natin at patuloy nating uunawain, so yung awit na yan na binanggit ni Zechariah ay prophecy patungkol kay Jesus. Ngayon, tingnan naman po natin yung susunod. Sabi niya ganun sa 76, "And you, child, and you, my little son, you will be called the prophet of the Most High." Yan. Dito naman, ina-address niya yung kanyang sanggol, yung anak niyang maliit. Bagong panganak pa lang, nag-prophesy na siya para doon sa kanyang anak. Sabi dito, And you, my little son, will be called the prophet of the Most High, because you will prepare the way of the Lord. Yan. You will tell His people how to find salvation through forgiveness of their sins. Because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. Yan. Yan po yung prophecy naman para kay John. So, ibig sabihin, anong sinasabi niya? Yung magiging takbo ng buhay ni John at kung sino siya, ano ang magiging papel niya sa plano ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga, kung titingnan natin, pagkatapos niyang mag-focus kay Jesus, dinala naman siya ng banal na spirito para mag-focus kay John. Sino si John? Yung bagong panganak na bata. At ang kanyang papel sa plano ng Diyos. Ayan. Sa dakilang plano ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, sino si Juan? John was a true prophet of the Most High. Bakit po? Sinabi na Sabi nga And you, my son, John, yan, you will be called the prophet of the Most High. So, si John yan. Sino yan? Si John, prophet of the Most High. Ano pa? Meron siyang unique calling. Kakaiba ang kanyang pagkakatawag. Anong tawag sa kanya? To go before the face of the Lord. So, ibig sabihin, mauuna siya sa ating Panginoon. Anong gagawin niya? Ihanda, to prepare His way. Saan po natin matatagpuan yan? Sa Luke chapter 1, verse 76. Ano pang trabaho ni John? John would teach and give the knowledge of salvation to God's people. Magtuturo si Juan patungkol sa kaligtasan ng mga tao. Yan. Mga tao ng Diyos. Saan po makikita? Sa Luke 1 verse 77. At ipapakita ni Juan, John would show people the remission of their sin. Anong remission? Pagkapatawad sa kasalanan. Yan.
So yan po yung magiging trabaho ni John. At may isa pa, sabi niya dito, John would give light to those who sit in darkness. Yan. So, siya po yung magbubukas ng liwanag doon sa mga nadidiliman. Saan? Sa pamagitan ng pangangaral ng kaligtasan. Kaya nga sabi, kung paalala po nyo, yung lapit ni Pablo doon sa mga isang grupo ng mga tao, tinanong niya, anong kaligtasan, anong baptism, anong binyag ang natanggap nila? Sabi nila, baptism of repentance. Yan po yung itinuturo ni Juan, baptism of repentance. Paghingi ng tawad, at pagkatapos noon ay babautismohan siya. At doon, sabi nga ni Juan doon sa kanyang sa Matthew, ay hindi siya karapat dapat magtali nung sintas ng sandalyas ni Jesus. Bakit? Dapat siya ay bumaba at si Jesus ang maitaas. Kaya nga, hinahanda lang niya ang daan papunta sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, itong mga sinabi ni Zechariah to, ay yan naman ang magiging papel ni Juan sa plano ng Diyos ng kaligtasan para sa sanlibutan. Siya po maghahanda ng daan. Sabi nga dun sa siya isang boses na maalingawaw dun sa disyerto at sumisigaw ng ihanda na ang dadaanan ng ating Panginoon at itama o patagin ang lahat ng mga lubak-lubak at yung mga bali-balikong daan ay ituwid na. Yan po yung sinasabi ni Juan. Kaya kung titignan po natin, si Juan ay lumaki. At lumaki siyang puspos ng banal na espiritu. Saan po siya tumira? Hindi siya tumira ng kundi nandun siya sa wilderness. Kung saan doon siya tinuruan ng ating Panginoon, nating Ama. Doon siya tinuruan ng Ama kung paano siya haharap sa tao. Isang matapang na lingkod niya. At siguro halos magkasabayan lang sila. Nung 30 anyos na rin si Juan, tsaka siya nag-public ministry. Ilang taon ang tanda ni Juan? Mahigit lang 1 taon ang tanda ni Juan kay Jesus. Mahigit 1 taon. Bakit? Makikita po natin, nung dinalaw ni Mary si Elizabeth, ay 6 na buwan na buntis si Elizabeth. At nung dinalaw, bago pa lang magbubuntis si Mary. So, 6 na buwan plus 3 buwan, yan, pinanganak. So, mahigit 1 taon ang tanda ni John kay Jesus. So, ibig sabihin, nauna nga talaga siya. Nauna siya sa kanyang public ministry. At kailan siya nag-public ministry? Silent ang Bible, pero pwede nating sabihin na ang isang kaganapan para sa isang lalaki ay 30 taon. 30 taon. Sa ating ngayon, 10 to 21 years old lang ang lalaki, pwede na. Pero doon, ang fullness ng isang lalaki ay 30 years old. Tingnan po natin, ano ba yung 30 na yan? Noong si Joseph ay maging hari, ay 30 anyos din siya. Kaya very significant po ang 30. Si Jesus, si John ay nagsimula sa kanyang public ministry sa edad na 30 anyos. At anong sabi sa Bible? Yung kung titingnan po natin sa Chronicles nung i-assemble ni Haring David ang music ministry.
o yung mga tumutugtog at umaawit sa harapan ng Panginoon, sila po ay mga 30 anyos na. So, ibig sabihin, yun po yung udad na pwede nang maglingkod ang mga lalaki noon para sa Panginoon. So, kung titingnan po natin, ano po ang pinakikita sa atin dito? Ano ang pinakikita sa atin dito sa awit ni o prophecy ni Zechariah? Dalawang bagay. Ay, tatlo pala. Tatlong bagay. Una, yung puso ni Zechariah na nagpapasalamat. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. So yung kanyang pagpapasalamat ay humantong sa pag-awit niya. Awit niya ng papuri. Awit niya ng pasasalamat. Subalit yung awit niyang yun ay kinasihan ng banal na espiritu upang ipahayag ang kinabukasan sa Israel. Para saan? Doon sa bayan ng Israel. Ano po yun? Sabi doon sa una, kaligtasan para sa bayan ng Israel. Pero hindi lang po yun. Sabi nga, nag-extend yung kanyang kaharian hanggang sa ibang parte ng mundo. Hanggang sa atin, nakarating ang kaharian na yan. Kaya nga ang tinuro sa atin ng Panginoon na panalangin ay, Ama namin nasa langit. Alamin na tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin na ang Diyos ay maghari sa ating buhay. Kaya nga sabi niya doon sa Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga aba na sa espiritu dahil sa kanya ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan hanapin natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. At sabi niya sa Luke 18 ata yun, na ang kaharian ng Diyos ay hindi makikita sa mundo, kundi makikita yan sa ating puso. Na ang Diyos ay naghahari sa ating puso. Yan po yung prophecy. Na yung kaligtasan ay hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi para sa buong mundo. Dahil ano sabi na yung John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Ano ba yung world? Yung buong mundo. That He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have life. Pangalawa, ano po yun? Yung propesya kay Jesus. At pangatlo, yung propesya para kay Juan. Ano ang magiging papel ni Jesus sa plano ng Diyos? At ano ang magiging papel ni Juan sa plano ng Diyos? So yan po yung ating yan po ang pinakita ng Panginoon sa atin sa umagang ito, at patuloy natin dapat unawain na ang lahat ng yan na binasag niya ang kanyang katahimikan sa loob ng 400 taon. Binasag niya yung kanyang katahimikan at nagsalita siya upang ipahayag ang kanyang plano ng kaligtasan sa bawat isa. So, yan po. At patuloy na maunawaan natin na sa ating paglapit sa ating Panginoon, ang lahat ng iyon na binanggit ni Zechariah ay magaganap sa ating buhay. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa oras na ito. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagkalinga mo. Salamat, Ama, dahil minsan pa binuksan mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan at patuloy na pinaunawa mo sa amin ang puso mo, ang laman ng puso mo
kung gaano mo kamahal ang ang sanlibutan, ang nilikha mo, ang obra maestra mo, ganun mo siya kalman at ayaw mong mawalay sa iyong piling. Kaya Ama, salamat po. Salamat sa patuloy na gagawin mo pa sa aming buhay, sa lahat ng pagpapalang patuloy na ibubuhos mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo at sa iyong plano sa amin na tinupad ng aming Panginoong Hesus nung siya'y naparito na siya ang magbibigay ng buhay na ganap at kaaya-aya sa bawat isang lalapit sa Kanya. Kaya masalamat po. Salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. At patuloy na inilalapit rin namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Salamat dahil mahal mo rin sila. Nais mo rin sila na makasama namin nagpupuri, nagpapasalamat at gumagawa ng iyong kalooban. Dahil iyan ang nais mo, iyan ang plano mo upang patuloy na ang mundo mundo ay maging katulad ng Eden, original plan mo. Kaya mo nilikha ang mundo dahil sa Eden upang magkaroon ng lugar kung saan ang mga taong nilikha mo at ikaw ay magkakaroon ng fellowship. Kaya salamat po. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na gagawin mo pa sa aming buhay. At kaya nga pinalalawak mo ang kaharian mo sa buhay at sa puso ng bawat tao upang patuloy na sila rin mismo ay maranasan namin ang pag-ibig mo, maranasan namin ang kalina mo, maranasan namin ang patuloy na paggabay mo sa amin. Salamat po, Ama. At patuloy din namin itinataas sa iyo. Yes, Lord God. Itinataas namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa patuloy na paggawa mo sa aming buhay. Salamat dahil mayroon kang dakilang plano sa aming bansa. Salamat, Ama, dahil ang nais mo, ang bansang Pilipinas ay maging bansang matuwid, bansang magpapatotoo ng iyong kabutihan na masagana at lalabas upang dali ng iyong salita sa anumang parte ng mundo at kasamang pagbabalik ng iyong salita doon sa lugar na pinanggalingan. Salamat po dahil mayroon pang dakilang plano at Ama, patuloy din namin itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga pinuno mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang barangay captain kasama ng kanilang mga kagawad. Ama, patuloy na ikaw pong kumilos sa kanilang mga buhay. Dalangin namin na patuloy na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan na maunawaan nila ang mensahe mo na kaligtasan, ang pag-ibig mo, at patuloy na maintindihan nila ang prinsipyong nais mong ipatupad upang magamit nila yon sa kanilang pamamahala sa bawat lugar na kung saan sila nakatalaga. Salamat din po, Panginoon, sa totoong patunay na pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoon Jesus na magmanifest yung totoong pagkakaisa at patuloy na marinig ang tinig mo, Ama, at ganoon din makita nila ang ginagawa mo para sa aming bansa upang sama-sama ang lahat ng sektor mula sa gobyerno, lahat ng sektor at ang iyong iglesia ay magkaroon ng totoong pagkakaisa tungo sa totoong pagbabago sa aming bansa. Ang transformation begins in the heart of every Filipino. Kaya salamat po. Salamat po dahil ikaw lamang ang pwedeng magbago sa puso ng isang tao. Kaya patuloy namin tinataas ang bawat isa sa iyo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Ganon din, itinataas din namin ang aming mga kasama sa umagang ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sa pag-ibig mo sa kanila. Salamat, Ama, dahil hindi mo sila iniwanan bagkus tinutugod mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Kaya, Ama, pinupuri ka namin
niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. At sa oras na ito, ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay. At dalangin na kami, turuan mo rin kami, tulungan mo rin kami, Ama, na maipamuhay ang iyong salita. Dahil yan ang nais mo, yan ang kalooban mo, na magsilbing ilaw kami at asin ng mundo upang patuloy ng iyong palarantian ay mapalaganap sa buong mundo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin ng niluluwalhati. Ito pong dalangin namin. Pagkatamis ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Ayan po. Maraming salamat po. Ayan, binabati ko po sa umagang ito. Yan ulit ang ating magkasabang Efren. At tunay na nga po natin lahat nila. Pag-isa, maliliit yung letra eh. Efren at Mercy. Yan, magandang bago. Si Francois. Yan. Francis yan. Francois. Yan. Mag-usap tayo, Francois, para maintindihan mo. Gusto ka ng ating Panginoon. Hindi siya tatanggi. Gusto ka niyang makilala. At gusto niyang makilala mo siya. Usap tayo. Yan. Message ka sa akin. Saka tayo mag-usap. Ganun din si Ate Uling. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuyoka, ang aking mga kaklase. Yan, si Ping Gomez. Yan. Yung mga kapwa ko pastor. Yan. Yung mga kaibigan ko nasa ibang bansa, nasa Canada, sa Dubai, yan, sa Jakarta, at saka yung nandun sa dyan, sa US. Yan, mga klase ko, yan. Araw-araw, sila po ay kasama natin. At maraming salamat sa inyo. Patuloy po natin pag-aralan ang salita ng Diyos upang patuloy natin maunawaan ang laman ng puso ng ating Ama. At ganoon ay makasunod po tayo sa kanyang kalooban at maging liwanag at asin po tayo ng mundo. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na muli na nag-aanyaya sa bawat isa na i-like nyo po yung ating page, i-like nyo po yung ating Pags channel sa Facebook, at i-share nyo po yung mga video, yung ating kung kayo yung mga YouTuber, mahilig sa YouTube, yung ating YouTube channel, Pags Family Channel, ay i-like nyo at i-share nyo. Ganun din, i-subscribe nyo na rin. At yung maliit na bell dyan, i-click nyo po para sa susunod na broadcast namin ay meron na po kayong abiso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, sinasabi ko, iniwanan ko po sa inyong salita, mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Hanggang bukas po. Bye-bye.